Kaya po nung nagkaganyan siya, talagang ako po parang iba din yung pakiramdam ko baga. Parang yung pakiramdam ko ako na talaga yata yung inay kasi nga po dito na talaga yung umidad. Parito siya. Labis na pag-aalala ang naramdaman ng pamilya Loreto nang mabalitaan ang nangyari kay Rodora Alcaraz, ang overseas Filipino worker na itinuturing na bayani matapos sagipin ang inaalaga ang 3 buwang gulang na sanggol noong naganap ang malaking sunog sa Taipo District sa Hong Kong. Kwento ng biyena ni Rodora na si Nanay Maria Criselda Loreto, maging ang 6 na taong gulang na anak ni Rodora na si Mitmit ay labis na nag-alala. Ito nga po pinapaliwanagan namin na okay naman si mama. Ano po kasi ito matalinong bata, hindi po siya yung ano. Pero po siya, nag-iiyak po siya. Nag-iiyak po. Ayun, nung dumating po yung papa niya nung gabi. Ayun, sinabi po. Ngunit nang mabalitaan nilang unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Rodora, ay bumalik na rin ang sigla ng anak nito. Opo, na umano na po yung, lalo po nung nasa ospital na siya na may malay na siya. Ayun, pati po rin anak niya, tuwan-tuwa na po. Hindi na siya yung so balik na ulit sa kakulitan niya na masaya yung bata. I miss you, ma. I love you too. Ano po to sa mami niya, lagi niya sinasabi ganyan. Sa kabila ng pagiging emosyonal, proud naman si Nanay Criselda sa kanyang manugang. Ayon sa kanya, kilala niya si Rodora bilang isang taong masinop, masipag at handang magsakripisyo, katulad ng ipinamalas ito sa kasagsagan ng sunog. Ganun po talaga yung manugang ko. Pag po yun nagtrabaho. Talaga pong pag-inag-alaga ng bata. Kahit po doon sa pinunta niya, gayon din po. Kahit di siya kumain, basta mag-aalaga siya. Kahit po naman dito, po yun. Hindi po yun taong ganun po talaga siya. Ay mabalian na, basta po nag-aalaga na kanyang alaga. Ito yung simpleng bahay ng pamilya Loreto dito sa Barangay Santo Niño, San Pablo City, Laguna, kung saan nakatira sina Rodora, asawa, anak at mga biyenan. At dahil parehong wala sina Rodora at ang kanyang asawa, ang biyenan muna nito na si Nanay Criselda ang nag-aalaga sa 6 na taong gulang nitong anak. Takot na po talaga kami sobrang nangyari yun kasi maliit pa po kasi siyempre ako po lola lang. Kailangan po rin mag-aaral. Sabay-bayan nila. Yung anak ko po halos pagod din, trabaho din. Minsan OT pa. Minsan madaling araw siya din nakakauwi. Siyang mama na rin, ganun din po. Madami din pangarap. Kamakailan ay bumisita kay Rodora sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan at iba pang opisyal. Dito, nangako ang DMW at maging ang OWA na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga Pilipinong nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Kaugnay nito, magbibigay din ng tulong ang Labor and Welfare Bureau in Hong Kong, lalo na sa mga nasawi sa trahedya. As he said, for those who died, they are entitled to receive at least around 500,000 Hong Kong dollars as a compensation. So you can rest assured this will do our utmost to make sure they receive it. What I'm saying is, apart from what is provided under the law, this time round there will be extra one-off financial assistance, which amounts to, for those who died, amounts to 100,000 Hong Kong dollars. Nagpapasalamat naman ang kanilang pamilya sa nagbigay ng tulong kay Rodora. Maraming salamat po sa kanila. Lahat ng manugang ko po ay nasikaso agad nila doon. Kasi po ng apo ko, kaya ako'y ganito. Siyempre po naedad na ako. Gusto ko yung apo ko. Buo sila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.